Pwede po. Pwede po. Saan ang hita ko? Hindi sa bakit ang hita ko eh. Sari-sari naman eh. Bigla sumakit ng aking hita. Taray ko. Taray. Game na ako. Isa na ako. Bukas ako na lang dinirect. Pwede akong bigyan din. Oo. Talagang maingay. Aray. Aray ko, sakit. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Sumasa inyo naman ang ating Snatch Away Facebook page at YouTube channel, at ang ating segment ngayong araw na ito ng Webes ay ang Study on the Book of Revelation. Study on the book on prophetic book. Sumainyo ang biyaya at ang kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Grace to you and peace from God, our Father, the Lord Jesus Christ. Welcome sa ating study on the book of Revelation tonight. At ako ang inyong lingkod, Eric Hebreo. Sana samahan niyo ako sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Revelation ngayong gabi. Tatapusin natin ang chapter 12 ng Revelation. At ang topic natin ngayong gabi ay mula sa verse 13 hanggang 17, kung saan ay gera, Satan's war against Israel.
Okay, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat na naglalang na lahat ng bagay. O Diyos na matapat at mapagmahal. Nalangin po namin ang aming pag-aaral ngayong gabi ay kasihan mo, naming banal na Espiritu upang maunawaan namin at maintindihan ang nilalaman ng mga salita. Upang kami maghihanda sa aming paghihintay sa Panginoon sa Kristo. Dalangin po namin na mag-rapture na sana at habang kami naghihintay, kami mag-iembala sa pagpapahayag ng salita at paglilingkod. Dalangin po namin, Panginoon, na sana ay pagpalayan mo ang lahat na manonood ng episode na to. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Ang ating pag-aaral ngayon sa Revelation ay chapter 12, verse 13 to 17. At basahin po natin ang segment na to. When the dragon saw that he had been hurled to earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. The woman was given 2 wings of a great eagle, so that he might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care for a times and a half, and out of the serpent's reach. Then from his mouth the serpent spewed water like river to overtake the woman and sweep her away with the torrent. But the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring, those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Noong nakaraan natin mga pag-aaral, mga kaibigan, na-identify natin sa verse 1, ang verse 1 to 6, na-identify natin mga kaibigan, ang woman ay ang Israel, at ang child ay wala ibang kundi si Jesus Christ, at ang dragon ay si Satan, mga kaibigan. So ito mga karakter dito sa ating pinapag-aralan itong chapter 12 ng Revelation. Si Satan, Israel, and Jesus Christ. And last time na tayo mag-aral, now si Satan was thrown out of heaven kasi nagkaroon ng digmaan sa langit. Kalaban niya si Michael, the Archangel Michael, at siya inhagis pababa. Itinapon na sa baba. At sa verse 12, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Yan mga kaibigan. Maigsi na ang panahon ni Satanas. Pero mga kaibigan, ang katotohanan, si Satanas ay hindi pa na itatapon. Hindi pa nagkakaroon ng digmaan si Angel Michael at si Satan sapagkat hindi pa dumarating ang tribulation period. Sa kasalukuyang panahon, tayo ay nasa panahon ng Church era. Tayo ay nasa panahon ng biyaya, mga kaibigan. At hindi pa nag-rapture, kaya wala pang tribulation period. Kasi mauna mga kaibigan, ang rapture, then after that, ang tribulation period, because tribulation period is for the salvation of Israel. Kaya sa kasalukuyan, ang ating pinapag-aralan ito ay hindi pa nagaganap. Pero meron tayo tribulation na naranasan mula sa Diablo. Itong naranasan natin suffering sa panahon ito, it is God's grace. Ang biyaya ng Diyos ay ating sumasagana sa atin.
Pero nandiyan na ang tribulation mula kay Satan. At talagang gustong-gusto ni Satan at ang daigdig ay sirain, wasakin at nakawin ang mga mananampalataya ni Jesus Christ. At sa panahon ito mga kaibigan, si Satanas ay wala pa sa impyerno. Napag-aralan natin na si Satan ay nagre-report pa rin sa harapan ng Diyos kasama mga angel. Kaya si Satanas wala pa sa impyerno mga kaibigan. At ang impyerno wala pang laman. wala pang laman sa impyerno mga kaibigan. Pero sa bandang huli, pagbalik ni Jesus Christ, si Satan ay kukulong for 1,000 years. At ang Antichrist at ang mga false prophet, nakasama niya, itatapon na sa lake of fire. Yun ang impyerno. Eternity na sila doon, Antichrist. Pero si Satan hindi pa lalabas pa. After 1,000 years, si Satan ay lalaya pa samantala at magkakaroon pa ng final battle between Gog and Magog, the last battle of Gog and Magog. Ito yung battle ni Satan at ng Diyos mismo. And then, eternity. Kaya sa kasalukuyang panahon, mga kaibigan, si Satanas ay patuloy pa rin na nakalalaya. Malaya pa siya. At akyat panahog pa siya sa harapan ng Diyos. Siya nga accuser of the brethren. At ito nararanasan natin mga kalamidad, lahat ng kagulo sa mundo ay talagang gagawa din ng job doon mga kaibigan sapagkat nalalaman niya na time is short. Hindi pa man nagkakaroon ng gera mula sa langit. Ang gera nila, ang paglalaban nila ni Michael ay hindi pa nagaganap. Magaganap pa lamang mga kaibigan. Kaya sa panahong ito mga kaibigan, si Satanas ay malaya pa. Patuloy siyang gumagawa ng masama. Dahil alam niya na malapit na ang kanyang oras. At ang gusto niyang gawin, ang gusto niyang mangyari, sa lahat ng nangyayaring masama sa daigdig na ito ay sisihin ng Diyos. Pero gusto nangyayari, pero itong mga kalamidad, mga kaibigan, kaguluhan, kahirapan nangyari sa daigdig na ito hindi gawa ng Diyos. Ang Diyos ang tatanggol sa atin. God is in control of everything, mga kaibigan. We are in the age of grace. We are in the church era, kung saan ay malaya pa madali pa ang maligtas sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus Christ. Pagtanggap sa Kanya. Pero sa tribulation period mga kaibigan, napakahirap. At mangyayari yan in the future. Kaya pinag-uusapan natin dito ay mangyayari pa sa hinaharap. Hindi pa ngayon mga kaibigan. Kaya marami tayo napapakinggan. Ang sabi nila, tribulation period na daw. Wala pa tayo sa tribulation period mga kaibigan. Pag meron tayong trials and sufferings ngayon, the tribulation made by Satan, not by God. Pero dito sa pag-aaralan natin ngayon itong mga kaibigan, ito'y double rat. Itong portion na ito. Pagdating nito, si Satanas ay banaksak na sa lupa, ay galit na galit siya, mapupuot siya, kaya yung puot niya, ibubuhos niya. Ibubuhos niya ngayon sa bayan ng Israel. So, umpisa natin muli sa verse 13. Isa-isa natin, verse by verse natin mga kaibigan. Kaya kung mayroon kayo mga Bible, ay buksan nyo sa Revelation 12 verse 13. Okay. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he pursued the woman who gave birth to the male child. Nang makita ni Satanas na siya ibinaksak na sa lupa, ito mangyayari pa ng mga kaibigan na ibaksak siya, ay hindi siya makakabalik uli sa langit o sa presensya na
Sa tagpong ito, mga kaibigan, kapag nangyari na ito, na nagkaroon ng nagkaroon labanan si Angel Michael at si Satan, ibabaksak na siya sa lupa at hindi na siya makakabalik kailanman sa presensya ng Diyos. Hindi na. Kaya ang babalingan niya ngayon ay ang paggera sa woman na walang iba kundi ang Israel. He will persecute and pursue Israel. Hahabulin niya Israel. Yan ang gagawin niya. Bubuhos niya ang kanyang galit sa Israel at itong tribulation ito ay umpisa. Umpisa ito ng Great Tribulation period, mga kaibigan. Mangyayari ito after 3.5 years of the 7-year tribulation period. Ang tribulation period, mga kaibigan, ito ay kasunduan ng Israel at ni Antichrist. Ito kasunduan. After the rapture of the church, magkakaroon ng chaos sa buong daigdig. At pagkatapos, dito ngayon, lead ito ang Antichrist. At sasabihin sa kanya, peace be with you, Israel. Sapagkat ang Israel naghahanap ng kapayapaan. At dito madadaya ni Antichrist ang Israel. Akakalain ng Israel na si Antichrist ang kanilang Messiah. Kaya magpipirmahan sila ng 7-year tribulation treaty. And with that 7 years, ito mahahati sa dalawa. First 3.5 years, ito yung post-peace and prosperity. Pero mahirap ng buhay na, mga kaibigan. Marami. Kasi dito mangyayari sa first 3.5 years yung 7 seals and 7 trumpet judgment. Pero dito sa panahon ito, sa chapter 12, dito mag-uumpisa ang Great Tribulation period. Ang puot ni Satanas at ang puot ng Diyos sa mga taong tumanggi kay Jesus Christ. Ito ang beginning ng 3.5 year tribulation period. Kaya dito, gigirahin ni Satanas ang Israel. Subalit sa verse 14, sabi dito sa verse 14, mga kaibigan, but the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and a half, from the presence of the serpent. So dito, mga kaibigan, mangyayari ang isang himala na susugudin ni Satanas ng gera ang Israel, subalit ililigtas siya ng Diyos, dadalhin ng Diyos ang Israel doon sa inihanda niyang lugar kung saan niya aalagaan ng Israel for 3.5 years. At kung natatandaan nyo, ang kasaysayan ng Israel sa Egypt, sa Exodus, na ang Israel ay nakarating sa Egypt dahil sa plano ng Diyos na ma-preserve ang Israel sa pamagitan ni Joseph na anak ni Jacob. And for 430 years na natili doon ang Israel, pero bandang huli, sila inalipin ng Pero. At makita ng Diyos, ito yung kasaysayan ni Moses at ng Israel, mga kaibigan. Now, sa unang pagkakataon, si Moses ay nagpunta sa Goshen, kung saan nandoon ang mga Israeli, na kanyang mga kababayan, at nakita niya minamaltrato ng isang Egyptian, ng isang Israeli, kaya pinatay ni Moses. Pero ang tawag si Moses, baka malaman ng Pero, siya ay tumakas papunta sa Midian. Kasi naging ordinaryong tao, from the palace to become a shepherd boy. At habang siya nagpapastol ng mga tupa ni Jethro, paglapit doon sa isang mababang puno, sa nagbabagang puno, burning bush. At sabi sa kanya ng Moses, Moses, take up your sandal, for you are standing on a holy ground. At pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Moses, magbalik ka sa Egypt,
at tinigtas mo ang aking bayan sapagkat sila ay nakinig ko ang kanilang daing, ang kanilang pagtangis, ang kanilang ang pagpapahirap sa kanila ng Egypt kasi naging malupit sa kanila ang pero. So, nagbalik to si Moses at sinabi niya sa pero, sabi ng aming Diyos, let my people go to worship me. Pero hindi siya pinayagan ng pero, kaya binigyan ni Moses, binigyan ng Diyos ng 10 plagues o salot ang Egypt sa pamagitan ni Moses. At yung last plague, na binigay ng Diyos, pinatay na lahat ng sugo ng anghel ng Diyos, ang lahat na bata, lahat na pangalan ng anak ng Egyptian. Kaya sa kaya napilitan ng pero na sila paalisin. Pero hinabol din sila. Nang sila habulin, si Moses, sa pamumuno ni Moses, ay nakarating sila sa tabing dagat. Kaya doon, ang himala, nakita natin sa kasaysayan, at nasusulat sa Exodus na hinati ng Diyos ang dagat. Kaya yun, nakaligtas ang Egypt, nakaligtas ang Israel sa paghabol ng pero sa pamagitan ng eagle's wing. Ito sa Exodus chapter 19 verse 4. Nakasulat dito mga kaibigan, you have seen what I did to the Egyptian and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself. Ganyan ka mahal ng Diyos ang Israel sapagkat yung Israel ay piniling bayan niya at meron siyang covenant with Abraham. May kasunduan siya kay Abraham na itong kanyang lahi ay kanyang pinili ng Diyos. Kaya ngayon, sa panahon ito mga kaibigan, bagaman ang Israel ay patuloy pa rin hindi kinikilala si Jesus Christ bilang kanilang Messiah at madadaya pa nga silang ng Israel ng Antichrist. Pero pagdating dito sa tribulation period, ipakikita muli ng Diyos ang kanyang pag-iingat at pagmamalasakit sa kanyang piniling bayan. Kaya yung pag-atake ni Satanas, yung gerang gagawin ni Satanas sa Israel, ililigtas naman ng Diyos ang Israel sa pamagitan ng sa pamagitan ng kanyang supernatural power. Sapagat ang Diyos ay makapangyarihan, bibigyan niya ng kapangyarihan, ililigtas niya ang Israel at dadala niya sa isang lugar kung saan niya iingatan ang Israel for 3.5 years. Ito yung remnant of Israel, mga kaibigan. Ito yung remnant of Israel. Dadali niya sa disyerto, kung saan man disyerto, pero sabi ng mga scholars, maaring ito sa city of Petra sa Jordan. Maaring doon, sapagkat malapit lamang sa Israel at saka yung lugar na yon ay isang disyerto, yung city of Petra. Ito yung ito yung lunsod na kaukit sa bato. Hindi natin tiyak kung yun nga, pero ang Diyos ay iingatan ng Israel for 3.5 years habang ginigiran siya Satanas ang nalalabing mga taong naiwan sa Israel. Sabi tatakas ng Diyos ang Israel. And for 3.5 years, at dito matutupad mo kaibigan ang prophecy ni Daniel. Daniel chapter 9, Daniel chapter 7, and Daniel chapter 12. Na for 3.5 years, 1,200 days, ang Israel ay ililikas ng Diyos sa isang lugar kung saan hindi siya aabutin ng kapangyarihan ng Satanas. Hindi siya aabutin sa mga panggigiran ni Satanas, mga kaibigan, laban sa Israel. Sapagkat ang gusto ni Satanas ay lipunin na lahat ng Israelita. Ganon ang galit niya sa Israel. So, prophecy is fulfilled. Sa pagdating dito, mapupulfill the prophecy sa prophecy ni Daniel 9, 7, and 12. For 3.5 years, ang Israel ay ingatan sa isang lugar. Kung saan bang ito, kung ito sa City of Petra, kung saan ba ito ay mangyayaring tiyak. Hindi lang natin alam kung kailan. Sapagat ito pinapag-aralan natin para makita ninyo kung ano mangyayari sa daigdig sa hinaharap. Mga kaibigan, and prophecy is going to be fulfilled, mga kaibigan. Ito ang mangyayari.
At for 3.5 years, ito yung Great Tribulation period, mga kaibigan. Ito yung Great Tribulation period. Ang umpisa nito ay ito yung Great Tribulation with the Satan's wrath and God's wrath. Dito mangyayari yung 7 bowls judgment ng Diyos hanggang sa bumalik si Jesus Christ. Samantalang ang Israel ay nandoon sa desierto, kung saan man yun, iniingatan ng Diyos, kompleto ang kanilang pangailangan sapagkat inakatakas sila sa paghabol ni Satanas. Verse 12, verse 15. So the serpent spewed waters out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause to see that he might cause to her to be carried away by the flood. Mga kaibigan, ang interpretation ng sa pag-aaral natin ng hermeneutics, ang interpretation of water or ocean or sea, these are nation and people. At pagdating sa flood, these are soldiers or war. No? So dito, yung paghahabol ni Satanas sa Israel na tinakas, hindi natin alam kung ano sila tumakas, marisakay sila ng kanilang mga aeroplano, hindi natin alam. Basta ang mahalaga, itinakas sila ng Diyos upang ingatan sila ng Diyos. At yung si Satanas ngayon na humahabol sa kanila ay hindi magtatagumpay, hindi naabutin ang Israel sapagkat yung panggera niya, yung mga sundalo niya ay hindi aabutan ng Israel. Hindi mangyayari sapagkat iningatan ng Diyos ang remnant of Israel. Sa verse 16, but the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood, which the dragon had spewed out of his mouth. So, ibig sabihin mga kaibigan nito, ay yung mga sundalong ipinadala ni Satanas na upang habulin, lipulin ng Israel ay hindi makakarating kung saan nandun ang Israel sapagkat magkakaroon ng malaking pangyayari ang pagbuka ng lupa. Pagbuka ng lupa, ibig sabihin magkakaroon ng malaking lindol. At dito yung mga sundalo ay mangangamatay at hindi abutin ng Israel. So marami sundalo mga kaibigan, napakaraming sundalo ang mamamatay sa paghabol nila sila. Katulad ng mga nangyari sa Old Testament, yung mga lumabang kay Moses, ng mga nag-rebelde kay Moses, bumuka ang lupa at kinain sila ng lupa. At ganito yung mangyayari, earthquakes. Alam niyo naman mga lindol ngayon, mga kaibigan. Ang lindol sa panahon ito ay palaki ng palaki. Hindi natin alam kung lindol ang gagamitin dito ng Diyos. But ang mahalaga, tayo naniniwala na ito mangyayari at iingatan ng Diyos ang Israel. Ito mahabol ng mga sundalo ay hindi aabutin ng Israel sapagkat may mangyayari. Hindi maganda sa kanila, kakainin sila ng lupa, mga kaibigan. So, this is a divine intervention sapagkat ang Diyos ay kailangan niya ang remnant. Kailangan niya ang remnant upang ito ang maging citizen sa millennium kung saan si Jesus Christ ay magtatayo ng kanyang government for 1,000 years. Sa kanyang pagbabalik, ililigtas niya ang remnant of Israel at ang iba pang matitirang buhay na Gentile. And verse 17, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Mga kaibigan, dahil hindi inabutan ni Satanas at ng kanyang mga kawal ang Israel, ang babalingan niya, at bubuhusan niya ng galit yung mga naiwang tao sa Israel. Sapagkat nakatakas, napunta sa desierto, sa wilderness, ang Israel, yung remnant ng Israel. So, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, yung mga sumampalataya kay Jesus Christ during the tribulation period,
tandaan natin na during the tribulation period, mayroong evangelistic activities ang Israel. The 144,000, the two witnesses, and the angel will preach. Ipapangaral ng anghel ang ebanghelyo para maligtas ang mga tao na sasampalataya kay Jesus Christ. So, sa chapter 40 ng Revelation, ipapangaral ng anghel. So, anghel na. Sapat ang gusto ng Diyos, ang lahat ay makarinig ng ebanghelyo bago magbalik si Jesus Christ. Kaya sa panahon ito, mga ibigan, ay hindi pa babalik si Jesus Christ sapagkat hindi pa nagra-rapture. At tama yung sinasabi ng mga ibang nagtuturo na hindi pa babalik si Jesus Christ sapagkat hindi pa ipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Tama. Sapagkat kahit kami nangangaral ngayon, meron pang hindi nangaabot ng aming pangangaral. Sa pagtuturo ko, hindi lahat naman nanonood. So sa daigdig, 1,000 evangelists, 1,000 task pastors, pero hindi pa rin maabot lahat ng tao. Pero sa tribulation period, lahat makakarinig because the angel will preach. At dito mga ibigan, may mga sasampalataya, at yung mga sasampalatayang ito, ang aatakihin ni Satanas. Ang galit ni Satanas, ibabaling niya dito. Itong mga taong ito, yung tinatawag na tribulation saints, ito yung mga mamatay, mga ngamatay sa tribulation period na yung makikita natin, yung nakita natin sa pag-aaral natin na nakaharap, mga bilang ng taong nakaputi na hindi mabilang ni John. Si John na sumulat ng Revelation, hindi niya mabilang. Kaya tinanong niya sa anghel, sino sila? Yun yung tribulation saints, mga ibigan. Kaya mga bagay na ito ay hindi pa nangyayari sa ngayon. Mangyayari pa lamang ito at pinapahayag namin ito sa inyo upang malaman nyo ang hinaharap ng daigdig ito, where the world is coming through. So, ang mangyayari niyan, mga ibigan, una, ano bang panahon ngayon? Ang panahon ngayon ay panahon ng kaligtasan. Itong panahon na ito ngayon, mga ibigan. The greatest sign of the second coming of Jesus Christ is the state of Israel. On May 14, 1948, Israel was declared to be a state of Israel. Itong mga Jew na nagbabalikan at hanggang ngayon marami pa nag-uuwian ng mga Israelita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Israel. Hanggang sa ngayon, ang dami ng aliyah nagbabalikan. Ito katibayan, ang prophecy ay malapit nang matupad sa Israel. Sapagat ang season ngayon, about season ng mga bigan, meron akong study tuwing Martes ng gabi at ito ililipat ko na sa araw sa next Monday, ang ating next week, 2022, ang aking gagawing study ay tuwing alas 3 na ng hapon kasi nga ito'y daily ang ginagawang program. Meron tayo Jesus is Forever every day, Monday to Friday, at gagawin ito MWF at the last hour Tuesday at 3 o'clock, and ito ang ating study natin itong study on the book of Revelation, on prophetic book, tuwing Wednesday 3 o'clock, because I want to be effective, mga kaibigan. Alam ko hindi ako healthy, may depresya ako, mag-isa pagsasalita ko, umakit yung hangin sa dibdib ko, yung heartburn. So, pagsasama-samahin ko na upang maging effective, makapagpahaya ko ng mga pagsalita ko na mas malinaw, hindi ganitong hindi mo lang ako ganito dati. Because I want you to know the love of God. I want you to know the plan of God, because ako ay wala rin kaalam-alam nung una, pero nung mag-aral ako ng Biblia, magbasa, naintindihan ko ang plano ng Diyos ay maganda sa lahat ng tao. Sabagat hindi gusto ng Diyos na ang isang tao mapunta sa impyerno. That's why He sent Jesus Christ to die for our sin. Kaya nga bukas, inimbitahan ko kayo at ipapaliwanag ko sa inyo ang born again. Bukas ng hapon, 3 o'clock. Because God doesn't want anyone to go to hell. Pero ang gusto ni Satanas, isama niya ang tao sa impyerno. So, it's your choice, mga kaibigan. Kaya kami nagpapahayag sa inyo upang mapakinggan nyo ang iba't ibang turo tungkol sa Biblia. Meron falso, meron tama. Kaya kayo magdi-decide kung itong tinuturo ko sa inyo totoo, study. Hindi ko sinasabing tanggapin nyo to.
I'm just exposing it. I'm not imposing. Because God's wrath is underway. Darating ang galit ng Diyos. Maliban sa galit ng Diablo. Ang nararanasan natin ngayon, mga kaibigan, ay ang galit ng Diablo sa nilikha ng Diyos. Kaya naman, sinisira ng Diablo ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang creation ng Diyos, sinisira niya ang kalikasan, sinisira niya ang kabuhayan. Yan, nakikita natin, upang sisihin ng tao ang Diyos. Pero ang Diyos ay matapat. And He is under control. Nakontrolado ng Diyos si Satanas. Hanggang ngayon, presensya napunta pa rin siya sa presensya ng Diyos. Pero, hindi kailanman siya magtatagumpay sa Diyos. Because Satan is only a created being, katulad ng angel. Jesus Christ is the Son of God. He is God. And Satan is no match with Jesus Christ. Kaya ang lahat ng mananampalataya ni Jesus Christ ay magtatagumpay. Kaya I'm inviting you tomorrow at 3 o'clock. Ipapaliniwanag ko sa inyo ang born again, kung ano ito, at makikita nyo na ang ganda ng plano ng Diyos sa bawat isa na mabuborn again. Na magtitiwala sa kanyang ginawa sa pamamagitan ni Jesus Christ. Because darating ang panahon na lahat na prophecy ay matutupad. Itong book of Revelation natin pinapagalan. This is the culmination of all prophecies in the Old Testament, mga kaibigan. Kaya, I'm inviting you to follow me on all my teaching. Hindi ako magaling magturo, hindi ako magaling magsalita, but at least I can tell you I can tell you the truth. Kung ano ang nilalaman ng Bible. We're expanding, we're inducting, pinapalabas natin. So dito, double wrath ang abutin sa tribulation period, mga kaibigan. Ang puot ni Satanas at ang puot ng Diyos ay magkakasabay sa Great Tribulation period. Beginning this chapter, dito sa chapter na ito, at napaka-lungkot, mga kaibigan, ang dadanasin ng mga tao sa panahon ito. So next week, ang ating pag-aaralan ay yung Revelation 13. Dito makita natin yung gagawin naman ni Antichrist na pagtatatak. Dito yung 666, pero hindi pa natin makukuha next week yan. But dito nakita natin, wala pa si 666 ngayon. Madaming itong problema ng pandemic. Akala ng mga tao, yung bakuna ay mark of the beast na. Hindi pa mark of the beast ang bakuna, mga ibig. Kailangan ng tao ang bakuna for protection sa virus. Pero yung mga technology kayo, mga kaibigan, na pag-aralan natin sa araw, the technology all the technology na gagamitin ni Satanas ay nandito na. Ang artificial intelligence, nandito na, mga kaibigan. At madidiscuss natin yan sa mga susunod natin pag-aaral dito sa prophetic book na ating pinapag-aralan. So ito, mga kaibigan, ang mangyayari sa hinaharap, hindi pa ito nangyayari. Si Satanas ibabagsak sa lupa, at pagbagsak ni Satanas sa lupa, gigirahin niya ang Israel. Pero ang Israel ay tatakas ng Diyos, dadalhin sa wilderness. At prepare na daw yung lugar na yun kung saan doon ay iingatan ng Diyos ang Israel for 3.5 years. So yung remnant na yon ang kukunin ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. At doon mag-umpisa ang millennial kingdom ni Jesus Christ. At yung matitirang buhay dito na tumanggi kay Jesus Christ, pagbaba ni Jesus Christ, kasama ang church, ay lilipulin dyan lahat. Kaya mga kaibigan, nakakarimari mangyayari. Basahin nyo Revelations. Pag-aralan nyo, mga kaibigan. Pag-aralan nyo. Basta hindi mahirap intindihan ng Revelation mo. Hindi mahirap intindihan ng Bible. Hindi mahirap pag-aralan ng Bible as long as you're born again. When your spirit is born again, you will understand spiritual things, mga kaibigan. Sapagkat the Bible is spiritual and literal, but we need to be born again for us to understand the things of God and God Himself. So ito, mga kaibigan, na mangyayari sa hinaharap. Hindi pa ngayon, Hindi pa ngayon. Si Satanas ay kasalukuyan pa rin malaya. Hindi pa siya naninira hindi pa siya tinatawag sa impyerno. Kaya nagagawa pa niya kanyang gustong wasakin ang buhay natin. At hindi na niya mawawasak ang buhay ko sapagkat ako nasa sa Panginoon na. Ang magagawa siya Satanas, katulad niya, marami akong sakit. Yun, magagawa yan. Pero, sabi nga ng Panginoon, do not be afraid to those who kill the body but not the soul and the spirit. Ang kayang gawin ni Satanas, patay na aking katawan, pero ang aking espiritu hindi niya kayang gawin.
Sapagkat ang aking espiritu at kaluluwa ay nasa sa kamay ng Diyos. Kaya hindi ako natatakot sa Kanya. Pero hindi ko siya kaya. Hindi ko siya kaya. Kaya in Jesus' name, yan. The Lord rebuke you, Satan. Hindi ko kaya si Satanas, but kaya siya ng aking Panginoon. And Jesus Christ will defend His people, mga kaibigan. That's a promise. Katulad yan, ang nangyari sa kasaysayan ng Israel, nakita nyo na, pag-aralan yung Exodus. At yan din mangyayari sa Revelation, kung paano ingatan ng Diyos ang Israel na kanyang hinirang na bayan. Ganyan katapat ang Panginoon sa kanyang pangako. At hindi napapako ang pangako ng Diyos. Every prophecy will be fulfilled and anything na sinulat niya ay mangyayari. Hindi pwede mangyayari because God is faithful to His word. So mga ibigan, ito ang ating pag-aaral ngayong gabi. Inulit ko, si Satanas ay wala pa sa impyerno. Ang impyerno wala pang laman. Pero marami na doon nag-iintay. Madami na doon itatapos sa impyerno. Yung mga nasa Hades. Papag-aralan natin yan. Tatalakay natin yan sa Revelation. So, I hope na meron kayo natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Ngayong gabi. At darating ang ating pag-aaral sa Revelation 13, mga ibigan. Dito yung sinasabing mark of the beast. Ay, wala pa ito, mga ibigan. Wala pa itong marking of the beast, mga ibigan. Kaya pag-aralan natin yan, huwag kayo matakot kay Satanas. Matakot kayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan patayin ang ating katawan at ang ating espiritu itapon sa impyerno. Pero hindi gagawin ng Diyos ang kanya yan. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang lahat mo kasalanan ay patatawaran ng Diyos at kakalimutan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan sapagkat ang dugo ni Jesus ang nag-alis ng mga kasalanan at tayo ampunin pa ng Diyos bilang kanyang anak. Kung gagawin mo yan. Pero kung tatanggap mo si Jesus Christ, patuloy mo tatanggap si Jesus Christ at hindi mo tatanggap bilang tagapagligtas, talagang ikaw pumili ng iyong destiny. Pero nandiyan ang anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, and whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan ang anak ng Diyos. This is a Christmas season. At meron kayo mga New Year's resolution. Listen to my teaching tomorrow. Because hindi mo na kailangan ng bagong buhay. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, babaguhin niya ang iyong buhay. Mabibigo kayo sa pagbabago niya ng buhay. But pag tinanggap mo si Jesus Christ never fail. Mga kaibigan, ang kailangan natin ay si Jesus Christ sapagkat siya ang may kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan sa lupa, sa ilalim ng lupa ay nasa kamay ni Jesus Christ. Anong nangyayari sa daigdig na to? Sapagkat hindi tinatanggap ng mundo si Jesus Christ, yan ang daigdig. Walang kapayapaan. Walang katahimikan. Sapagkat si Jesus Christ ang kapayapaan, si Jesus Christ ang kapayapaan. Kung wala ka kay Jesus Christ, wala kang kapayapaan kahit kailan, mga kaibigan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng iyong buhay sapagkat ang naghahari sa iyo ay ang iyong laman. At ang bunga ng laman ay kasipayuan. Masisipayo ka sapagkat ang laman ay kabiguan. Subalit ang Espiritu pagka nabuhay, na born again ka, ito ay tagumpay. Sapagkat ikaw ay paghaharian ni Jesus Christ, maninirahan siya sa iyong puso at magkakaroon ng katahimikan. No Christ, no peace. At sinabi nga niya sa 16 chapter ng John, ito ang sabi niya, ito ang buhay sa mundo. Ang buhay natin dito sa daigdig nito, mga kaibigan, pagulo ng pagulo, pasama ng pasama, because yan ang sinabi ng Diyos. Before Jesus comes, ang daigdig ay para babae mga anak, pasakit ng pasakit ng tiyan, bago iluwal ng bata. At the world is deteriorating and disintegrating, mga kaibigan. So pag-aaralan pa natin mga bagay na yan, next, kung hindi pa magra-rapture, ay papag-aralan natin next sa 2022 by Monday
Ha? O so, iniimbitahan ko kayo sa Sunday, bukas, mga kaibigan, tungkol sa pagpapaliwanag ko ng born again. Sapagkat maraming akala na ang born again ay isang ang born again ay isang kata at religion lamang. So I will show you tomorrow afternoon at 3 o'clock. So sabi ni Jesus Christ dito sa John 16:33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. And the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." So, yan mga kaibigan, ang nasusulat. Sa daigdig na ito ay walang kaligayahan, puro kasipayuan. Pero kahit na kagulo ang mundo, kung ikaw na kay Jesus Christ, if you are in Christ, you are in your creation, and you have peace, that you have the peace with God and peace of God. Okay, sana meron kayo naintindihan sa ating episode ngayon, sa ating pag-aaral ng Revelations chapter 12. At ito nga, mga kaibigan, ay tulad yan, I'm not healthy but I'm going to heaven if I die. Kaya makita nyo, hindi ako nalulungkot sa buhay. Hindi ako nalulungkot sapagkat alam ko hindi ako taga rito. Sabi ni Paul sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. So temporary na tayo dito sa daigdig natin mga kaibigan. Kaya ito, meron tayong dapat ipagsaya at ikagalak sapagkat ang pangako ng Diyos ay makakasama natin sa for eternity kung tinanggap mo si Jesus Christ. Kung hindi mo naman tinanggap, makakasama sa Satan for eternity. Okay, it's your choice mga kaibigan. It's your choice. Ang pagpili ay nasa iyo at walang makapagpapasyan maliban sa iyong sarili. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating episode ngayon, sa ating pag-aaral. At patuloy ako nag-iimbita na samahan niyo ako dito sa ating page na is Not Sa Way, Facebook page at YouTube channel. At sinisiguro ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo mga kaibigan, ang laman ng Biblia ay papahayag ko sa inyo. Sapagkat hindi ako propeta. I'm not a prophet. Okay? Maraming salamat. Ako yung lingkod at kaibigan, Eric Hebreo, nagsasabing, Maranatha, come Jesus come. Amen. Hallelujah. Ang hirap pagsalita.